Yan o, milaw. Ito yung eksperimento natin kawalop. Hindi natin ipadaan. Uy, kumusta mga kawalop? So, shout out nga pa sila dyan. Meron naman tayong eksperimento ngayon about itong headlight ng motor nyo. So, sa mga may mga motor dyan, kinig kayo mga kawalop, may bibigay akong idea, tips, mag-experiment tayo kawalop. Itong lead ng motor ko sa headlight, kundi na ito kawalop. Ayaw ng milaw. Kaya, meron tayong technique dito. Experimentohin natin ito para pailawin natin, para low budget. Kasi mahal din ito kawalop. Kahit na mumurahin lang ito, made in local ito kawalop. Nasa mga 200 plus na yata ito na binili ko. Siyempre hindi naman yan tatagal. So kung nakita nyo unang video ko kung bakit nilagyan ko ng resistor yung headlight ko, ito napundi itong headlight ko dahil hindi ko nalagyan ng resistor. Kasi nakita nyo unang video ko nasunog yung resistor dahil sa yung motor ko 1 year na ito nag-overcharge yung V100 ko. Yan o. Yan, 1 year yan nag-overcharge. So, nilagyan ko ng resistor para itong headlight bulb ko tatagal. Kaso, okay na yung motor ko. Full wave ko na. Tapos bilhin akong bagong material at regulator. Naka 5 pin. Ang problema pa rin, napundi ito kasi hindi ko nilagyan ng resistor. So, bakit nga ba napundi ito? Okay naman yung charging, nasa 14 volts naman o 13 volts, sakto naman yung charging, bakit napundi pa rin ito? So bibigyan ko yan ng idea mga kawalop sa mga local except sa mga original dyan ng mga LED headlight. Sa mga local ito sa mga mumurahin lang, pero bibigyan ko pa rin kayo ng tips para tatagal ng ilang taon. So ito, isang taon na ito ginagamit ng aking motor na walang nag-overcharge, pero sulit pa rin mga kawalop. So tara, pag-usapan natin kawalop. Itong lead bulb kawalop, hindi ito nasunog. Kabila niyan, high and low, hindi yan nasunog. Alam nyo kung bakit ang nasunog? Ito yung inductor niya. Kasi may safety kasi ito kawalop eh. Kapag nag-overcharge yung motor nyo, bawa walang resistor, diba nirekta lang, walang resistor na nilalagay. Ako, nilagyan ko ito para may purpose ito kawalop. Kung halimbawa walang resistor, ang cost niyan, halimbawa 14 volts, siyempre ang maximum na siguro na kaya niyang hawakan yung kuryente nasa 13.5. So ang nangyari, itong coil habang tumatagal, mainit, nasusunog na yan unti-unti mga kawalop sa mga electronic parts yan. Sa loob may electronic parts pa ito sa loob, yung mga kapasitor na maliliit, mga diode na SMD ang tinatawag yung maliliit mga kawalop. Kaya ito nasunog. Pero itong LED hindi nasunog ito kawalop o hindi napundi. So para sure ball talaga nasunog ito kawalop, rektahin natin. Rekta ko rekta. Ay, ayun, sunog pala. So, rekta ko kawalop pa. Walang ilaw. Walang ilaw. Ngayon, may eksperimento tayo ng kawalop. Paano natin pailawin ito na walang electronic parts sa loob, wala na itong inductor. Kasi yung lead niya, umiilaw pa ito kawalop. So, irekta ko kawalop pa. Yung lead niya kawalop pa. Ito sa contact, sa electronic parts sa loob, i-rekta ko itong lead dito mismo sa yung ganito, yung solda. Tingnan nyo. Nag-eksperimento tayo kawalop. So may resistor ako kawalop po. Lagyan ko ng resistor kasi pag direkta ko, sigurado yung lead putok yan. Masira yan, pundi yan. Yan milaw. Ito yung eksperimento natin kawalop. Hindi natin ipadaan sa yung inductor coil. Inductor coil o induction coil. High and low. High, low. High, low. Para ito sa mga low budget kawalop. So bubutasin ko muna ito. Tatanggalin ko itong contact niya kasi rekta natin. Gamit lamang ang resistor. Tingnan natin ito mga kawalop. Conversion ng headlight. So umilaw. So kala natin pundi na, pero may ibang paraan pa pala para mapailaw ulit itong headlight bulb ng ating motor mga kawalop. Tsaka resistor lang ang katapat mga kawalop. So ito, umilaw na ito. Lagyan lang natin ng epoxy para hindi papasukan ng tubig itong butas ng labasan ng wire mga kawalop. So ito na mga kawalop. Nilagyan ko na ng epoxy. Dib ko nang nilagay ko kawalop.
Kaya ngayon ikabit natin sa ating motor. So take note nga pala mga kualop, paalala, hindi ito pwede irekta agad sa battery dahil mapupundi ang lead valve nito mga kualop. Kaya lagyan natin ng resistor. So kabit ko muna kualop yung ground mga kualop kabit. Ito yung sinasabi kong resistor na ceramic, ang tawag dito ceramic kualop. So yan, sa mga bagong mga bili na mga headlight dyan, lagyan nyo ng ganito para hindi kung sakali mag overcharge o siyempre baka local yung nabili nyong LED headlight, yung mga mumurahin lang, yung mga 200 plus lang, hindi yung mahal, at least hindi agad mapupundi mga ilang taon mga kualop. So ito, dati hindi pa ito na convert yung LED headlight ko, nilagyan ko na ng resistor para tatagal. So itong LED headlight ko mga kualop, isang taon na to na nag-overcharge yung battery ko, yung motor ko, pero nilagyan ko ng resistor. Kaya itong LED headlight ko ay hindi napundi dahil may resistor. So ipasisilip po ulit sa inyo mga kualop para malaman nyo rin. Pati yung CDI ko kualop, may resistor yan. Kasi dati nag-overcharge itong motor ko, kaya nilagyan ko ng resistor. I-explain ko sa inyo kung anong purpose ng resistor at saka anong trabaho nito. So yan higpitan natin kualop kasi wala na itong lock spring, kaya technique pa rin ang gagawin natin kualop para higpitan natin yung valve nya. Yan, so kabit ko muna mga kualop para to see is to believe na kahit mga mumurahin lang ng yung mga LED headlight, tatagal pa rin yan. Sa diskarte lang yan mga kualop. So ito na yung resistor na sinasabi ko kualop na ikabit natin kasi nakarelay na itong LED headlight ko kualop, high and low nya. So rekta natin ito sa main live ng relay. So ayan, para iwas sunog yung lead, kasi pag rekta automatic putok yung ilaw. Ayan high and low yan. Ayos diba? Magagamit ulit pagkatibay. So ayan na, ganyan lang mga kualop yung technique ng kualop. Ayan yan si kualop. So nakauyon sa ating kualop herbal capsule itong motor natin kualop, itong LED headlight bulb conversion. So iba talaga ang capsule ng kualop. Kaya try nyo na mga kualop, baka masolve nyo ang problema nyo rin. So ayan ilaw na nakasimpa ako ng 200 pesos kualop. Like and share mga kualop. Salamat sa panonood. Shout out sa lahat. Sa mga gustong may magtanong dyan, paki-comment lang sa baba mga kualop.